Yo, what's up guys? Good morning. Welcome to my YouTube channel, Biyahero TV. And for today's video, tayo ay magpapa-car wash. Then, may mga gagawin lang tayo dito sa bahay. Then, yesterday, we charged the car until 93%. So, now, state of charge is 93%. Then, the previous video na in-upload natin was a very, very good fuel and energy consumption na nagawa ko dito kay Seal 5. I think it's because of the eco mode na ginagamit natin, and we are in premium, so hindi ko kasi alam yung dynamic pero sa premium kasi what I observe, I've done 91 per kilometer kasi I use pure EV in the beginning. Then, after that, when I travel maybe around 50 kilometers, dun ko palang nagamit yung aking tinatawag na HEB. Kasi, bumaba na yung state of charge natin ng 25. So, kaya gumana si HEB. And then, may mga andar tayong tinesting, which is nag-normal mode tayo. We've tried the normal mode for at least 30 minutes sa biyahe natin on the way. Nung pauwi tayo. Tapos yun, doon natin nagamit. And very amazingly, what I observed was I used 1.4 liters lang ng gasolina in 128.4 kilometers. So, nag-assume siya ng ganun kababa talaga. Kasi nga, we use pure EV. Napakatipid nito. Siguro, especially dun sa mga naka-premium na kagaya ko, sobrang tipid nito guys. Ikaw na talaga yung ma-amaze. Siguro, magiging cons mo lang dito talaga is, I don't know, maybe in the future. Pero, I hope na hindi naman maging cons. Kasi may mga nabasa tayo at mga napanood naman na vlogs na tumatagal siya ng 888,000 kilometers para mabawasan ka ng malaking state of charge. So, yung ganong output na almost a million na ang abutin ng range ng sasakyan mo is talagang outstanding yun. And it's been tested in a LFP battery, wherein this one is LFP battery. I don't know what kind of LFP battery yung gamit nun. I don't know if it's CATL or whatsoever, but still if it's LFP, yun na yung baseline ko, LFP. So dito tayo sa car wash and still full pa car wash. So maghintay lang tayo konti. Then what else ang masasabi ko about my Seal 5 Premium? Siguro, this is almost my 3 weeks. 3 weeks use of this car. Then, sa case ko kasi, bihira naman namin magamit. So, ngayon, ginamit ko lang siya. And, ang kagandahan din dito, dahil nga sa PHEV siya, kaya pwede mo siyang gamitin ipamalengke dyan sa labas. So, bibili muna tayo sa labas while we're waiting. Balik na lang tayo dito sa car wash. Anyway, matagal pa naman. Yun nga, you can use it to buy something outside dahil nga sobrang tipid naman niya. So, wala siyang problema sa ganon. Then, what I observe here, itong sasakyan ko, sa mga nababasa ko sa mga Seal 5 group, may mga sounding effects silang narinig, especially side mirror dito sa salamin. Let's try mine. Wala naman yung sa akin. Okay naman. Right side. Okay din. So, sa mga kukuha ng mga ganitong klase sasakyan, before you get your unit, as an advice ko lang, kasi ako ganun ang ginawa ko bago ko siya kinuha, kasi minsan excitement excited ka na so nakakalimutan mo na yung mga do's and don'ts, ay yung mga do's talaga na dapat mong alamin. So number one, syempre pag pumasok ko sa loob sa sakyan, tignan mo yung side mirror, tignan mo yung may kasalubong tayo, tignan mo yung tawag dito, yung ito, mga ganito, yan,
salamin, yung mga ganyan kasi very important yan. Kasi while kapag nalabas mo na siya, di mo na siya may babalik. I mean, maibabalik na ganun. It's either mag-antay ka ng another unit wherein sobrang tagal, or you just accept it kasi issue is not so much naman. Yun guys. So, yun lang. May mga nabasa kasi akong ganun sa group natin sa Sale 5 Premium. And sana sa group natin magkaroon sa group ng mga Facebook. Magkaroon ng ng talagang group lang na may meet-up groups, ganyan, kita-kita. Para maalaman kung ano yung mga pros and cons na nangyari sa sakyan. As of this moment, hindi ko pa magawa ang pros and cons natin dito kasi I haven't tried it to drive this car in a long range. Yun talaga masabi kong 300 plus kilometers ang tinakbo. Di pa. Mostly 100 plus pa lang. Pero naka 1,500 na tayo. Mostly are short trips. Manila, Laguna, Batangas, ganyan lang yung mga trips ko. Yung ganong klase lang. Then sa suspension naman ito, amazing din. Napakagaling ng suspension. Napakasarap i-drive. Especially yung comfortness ng ating sasakyan. Sobrang ganda. Sobrang galing. So, yun lang, may sound like coming from outside pa rin. Siguro, pag pinalitan mo ng gulong, kasi marami nagsabi, pag napalitan daw ito ng gulong, mas gaganda yung takbo niya. But I haven't tried yet kung ganun. Kasi for me, okay naman yung gulong eh. Hindi issue sa akin yung ganyan tunog. Hindi issue siya. Importante, okay yung gulong. Kasi mahal ang gulong. Though may preferred tire na ako, which is yung Michelin nga. Na primacy. Maganda raw yun. So, bibili muna ako dito guys ng aming gulay-gulay. And then, tama. Bibili muna tayong gulay dito guys. Alright. So, doon tayong biling gulay. Bibili naman tayo ng pansit. Kasi magpapansit si Mrs. So, dumadami na talagang mga naka-BYD. Dami ko nakikita mga naka-BYD na talaga eh. Dito sa lugar namin, I've seen na lot eh. Sa Golden City, Santa Rosa. Dami ko nakikita dito. Mga 4 na yung nakikita ko naka-BYD dito. Mostly are Dynamics. So, ginamit natin to, pambili-bili lang. Sa labas, yan. Instead na magmotor ka, di magganto ka na lang. Mag-EV ka. EV car. Yung isa naman napanood ko naman, yun nga yung nabanggit ko kanina. It was a bus in China and a taxi. The bus was 543,000 kilometers ang tinakbo. With still the state of charge ng 88%. So, magandang klase yun. Okay yun. Then, yung isa naman was a taxi. Yun naman nag-range ng almost 888,000 kilometers. Almost 1 million. Ang naging state of charge niya, if I can remember, I think is 88 yun. 88 yun. Oo, yun ata yung 88. Then yung sa bus was 70. Yung bus ata yung 70, parang gano'n. Hindi ko alam eh. Pero I'll just show it to you there sa video. Picture, tingnan niyo yung picture. Hindi ko alam kung anong battery yan, kung that was a CATL or kung ano man. Pero I'm sure na siya ay LFP. LFP battery siya. Then, may mga napapanood din tayo. Gaya ng mga, ano ba yung rule ng 80-20. So, ang rule pala ng 80-20 is hindi mo siya, i-charge ng 20%. So, the rule of 80-20 is parang, let's just say, same nang nagpagas ka.
Pero wag mo ubusin. Parang ganun. Pag you need to fill up the gas, you refill. Same like this system sa 80-20 ng pag-charge ng battery. Kahit sabihin mo 40% ka pa, charge mo na. Basta between 20 to 80 ka. Hindi ka bababa doon. Hindi ka lalagpas doon. Pero sa LFP naman, considered na pwede kang mag 100%, pwede kang lumagpas. It depends on you. Kasi ano naman siya LFP siya. So may calibration talaga siya. Pero kasi twice ko pa lang nagawa. Nag 2100 ako. That was 2 consecutive days. And I don't think so magkakaproblema. Bakit? Kasi ang charging outlet ko is portable eh. So hindi siya pumapasok ng biglang malakas na kuryente. Which is yun naman din yung isa sa mga advantage nun. Pero kung nagpa-fast charging ka everyday, ganun ang sistema, I don't know. Siguro pwedeng ma-damage or ma-degradation yung battery. Pero sa case ko kasi, I'm using a portable which is 1.8, 1.9 maximum. Hindi siya nagto 2.0 sa akin. I think it's perfect. Okay na yan. So, dito muna tayo sa OSIP, guys. We're gonna buy something here. A pancit canton para ating ulam. Alright. So, we are done buying our products. Ay, bata na to. So, we're gonna cut our hair muna. Kapit muna tayo. Then, tsaka tayo magpa-car wash, guys. Then, after nun, uwi na tayo sa bahay. So, what I've so much like dito sa kotse na to is sobrang tahimik. Wherein, pag nag-vlog ka, talagang may enjoy mo yung pagbablog. Kasi, una-una tahimik siya. Sarap niyang gamitin. Then the voice command also of this car is so efficient, so accurate. Let's make an example to you guys. Hi BYD. I'm listening. Open my window. Okay. Close my window. Okay. Grabe, di ba? Very accurate siya. Hindi siya Pero itong sunroof, hindi ko naman ginagamit. Hindi ko binubuksan yan. Bihira. Oh, nagka-sounds tayo. Patayin natin. Tayo makaka-copyright. The current scene does not support this voice command. So, yun, ang voice command niya. Marami ka pang pwedeng i-voice command. Pero dapat yung trunk pwede na din. Then yung hood pwede na din. Para at least, walang madaling mas maganda. Then with regards with the tires naman, sa driving ko sa kanya, is hindi pa naman tayo napaplat, awa ng Diyos. Kasi ang takbo ko is mabagal lang. Then maintain ko lang yung tire pressure na at least hanggang 37, hanggang 38. Hindi na ako tumataas dun. Okay na yun. Para at least hindi siya sobrang tigas, hindi sobrang lambot, sakto lang. Then syempre, mabagal lang tayo magpatakbo. Hindi tayo nagmamabilis. So, naka-eco tayo ngayon. Let's try the normal mode. Yeah, normal. Para may konting arangkada. Kasi napansin ko, basically, nung unang ginamit ko to, I was using the normal. Yun, iba na yung andar niya. I was using the normal mode. Para meron siyang arangkada. So, yan. Iba yung andar niya nga. Siguro, pag talagang tinapaka mo kakabayo ito, talagang maandar siya. Then yung brakes niya rin is very nice. Talagang wala kang masasabi dito kay BYD. Maganda siya talaga. Huwag lang talagang, we will see kung ano man yung mga magiging issue nito in the future. Kasi 1,000 kilometer pa lang naman natatakbo natin and not even a month yet sa atin. Pero ano to, tawag dito, malapit na tayong magpa PMS coming 3.5 PMS. Ayun, sa normal mode ang ganda ng hatak niya, malakas. Normal mode sa eco mode kasi hindi ganun ang hatak ng eco mode medyo mabagal siya
Pero sa normal mode, maganda. Though we are using currently pure EV. Kasi pag ganitong palengke lang ako, EV lang. Then kaya ko rin siya ginamit kasi hindi ko siya ginamit kahapon. And not worried. I'm not worried. But syempre, gusto ko lang magamit yung sakyan natin. Kasi nga, it was in 93% charge of battery. So, gusto ko lang mabawasan siya kasi wala naman tayong lakad. Might be, I don't know, if you're gonna go on Monday, maglo-long ride kami ni Mrs. Planning pa lang, pero hindi ba sigurado. So, dito na tayo, kakanan na tayo. Might be, magpagupit muna tayo, guys, bago tayo magpa-car wash. And then, we cook noodles for our meal. So, one day meal lang naman, one day meal. Hindi naman tayo nagbe-breakfast. So, we are only eating twice. Magandaan din dito, guys, pag meron kang naka-activate yung side, yung signal mo na may camera. Napakagaling din. Kasi pag nag-signal ka, kita mo dito sa camera. Sa infotainment mo. So, very, very useful. Ayan, kaliwa, kanan tayo. Kita mo kung may masasanggi ka, matatama kang paa o kung ano ma. Then, siguro ang plan ko rin dito sa aking salamin kasi masyadong malakas yung tint. Sa gabi, hindi ko makita. So, I would love to put a circle here para makita ko yung side mirror natin sa gabi kasi masyado siya madilim. Then ito, palalagyan ko lang isa pang papaguhitan ko lang para at least kita natin sa gabi. Kasi malakas naman ang ilaw nito kaso yung tint nito malakas. Kaya ang hirap sa gabi. So, papagupit muna ako, guys. Alright. So, we are done cutting hair and now we are on our way for our car wash. So, matagal din tayo hindi nagpa-car wash kasi nga after natin magpa-detailing, magpa-graphene coating, ceramic is in-avoid muna natin si soap. So, tubig-tubig lang. So, it's been a while. Almost magto 2 weeks naman akong hindi nagpapahugas. I think it's time na for my Seal 5 Premium na makatikim naman ng konting washing. Dito tayo lagi nagpapahugas kasi maganda ang dito. Magaling ang car wash dito. So, papa-car wash muna tayo, guys. And I think yan lang ang ating vlog for today. Very simple and short vlog with regards to the technical na nagustuhan ko dito. Mostly are pros. Wala pa akong cons Siguro, yun nga, ang cons nito is, for me is busina. Then secondly is the quietness. Kasi talagang minsan pag may tumawid, hindi mo maririnig siya. So, ang tendency is pwede kang makabangga. Kaya kailangan gumamit ka ng busina. And then the busina is not so, hindi siya gaano nagpa-function pag ganun. Normally sa ibang sasakyan, pag gano'n mo, bubusina, kailangan madiin. Kaya yun ang isa sa mga cons nito. Dalawang cons na nakikita ko. Then, for quite some time na nagagamit ko siya, yung cabin niya, medyo pag sa lubak, naririnig mo din. Not an issue. So, yun lang yung mga nakita ko. Though, wala pa tayo sa pros and cons ng video natin. Nabanggit ko lang. Sa pros, sobrang dami. I cannot even detail for now kasi maaga pa. Then, antayin natin yung ating PMS. So, hanggang dito lang ating vlog, guys. Kung umabot ka sa video to, please hit subscribe, follow, or like my YouTube channel, Bihero TV, para naman gumalaw ang ating algorithm. And so you can update you for more Seal 5 na
na ginagawa natin ng content. So again, thanks guys sa panonood. And biglang umandar Natapakan ko lang yung gas.